Si dating Pangulong Duterte, since napag-usapan na natin ang ICC, ipasok na natin. Iniuwi na po si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yes, inuwi na po. Ito, oh, binitbit nga po eh. Oh, ay hindi! Sorry. Karton lang pala yung inuwi. Karton lang ho pala, mga kababayan. O, standee lang pala yung inuwi ni Robin Padilla. Akala ko naman, si dating Pangulong Duterte na. No, kapag ho kasi hindi ko suot yung aking salamin, nahihirapan na akong makita. No, yung hulma na lang ng tao, kahulmang-kahulma ni dating Pangulong Duterte. At take note isinama ito ni Robin Padilla pati doon sa kanyang pagkakape. Hindi ko maintindihan kung ano ang paandar ni Binoy. Di mo ba? Hindi ko alam kung ano yung paandar ni Binoy at nagpapapicture kasama yung karton. Oh. Bakit hindi nyo isulong doon sa Comelec? Sabihin ninyo, ano yung sasabihin ninyo? Ito, papakita ko sa inyo, kasama ni Robin Padilla, ang dating Pangulong Duterte. Oh. Sabihin nyo sa Comelec, baka pwedeng manumpa na ang amin dating Pangulo, no? Ng karton na lang. Okay na ho siguro yan. Di ba? Oh, bit-bit kahit saan. Oh, ayun oh. Si Robin Padilla, ibang klase talaga. Kung ano-ano na lang ho ang ginagawa, mga bossing. Oh, alisin ko. Baka iuuwi na. Ngayon, oh, eto, sinasabi ko sa inyo, madami tayong litrato nila eh. Oh, puro kalokohan eh. Oh. Ayan. Hindi ito. Ito po yung tunay na poong Nazareno, mga bossing. No, yan po yung tunay na poong Nazareno. Pero hindi yan yung ibig natin sabihin. Ito. Ayan. Oh. Ito daw ho, mga kababayan, yung poong Nazarehas, mga bossing. At yung nasa likod ho, yun daw po yung mga followers ng poong Nazarehas, mga bossing. O, di ba? Hey, Diyos ko, ang dating Pangulong Duterte, nakita nyo naman, walang habas na minumura po. Ang Diyos, no? Walang habas na minumura ang Pope, mga kababayan. Mas matindi pa sa poon, o, di ba? Kung meron tayong mga Katoliko na poong Nazareno, ang mga DDS naman daw po ay mayroong poong Nazarehas. Ang dami nila dyan, oh. Oh, eto naman si Binoy, oh, di ba? Ang daming dala ni Binoy. Ang daming standee na dala ni Binoy. Yung isa, nakatayo. Tapos nakaturo ng ganon. Yung kaninang pinakita ko. Ngayon naman, ito, nakaupo, nakadik 4. Oh. Anong paandar kasi naman yan? Hindi ho. Kasi baka hanggang ngayon naman, hindi naman masama na umasa, mga kababayan. No? Kaya lang, dapat sasabihin nyo din yung katotohanan doon sa mga taga-suporta ninyo at taga-subaybay ninyo na ano po, na hindi makakauwi ang dating Pangulong Duterte hanggang 8 taon. O baka ang masaklap pa, umabot ng 10 taon yung paglilitis, no? Sa kanya. Oh. Yun ang katotohanan po. Tanggapin natin. Kaysa kung ano-ano, yung mga ginagawa ninyo dyan, may mga pa-andar kayong mga ganyan. Dapat ang pinagtutuunan nyo ng pansin, yung speedy trial. Nakita nyo kung gaano kahaba ang pagitan ng kada trial ni dating Pangulong Duterte. 6 na buwan. Tingnan nyo kung papansinin nyo mga bossing chipamo, sir, nung yung unang trial, ilang oras o tumagal? Siguro 1 oras at kalahati. Saglit lang, di ba? Oh, ano ang tinanong? Tinanong yung pangalan niya. Ang sagot niya nga Rodrigo Roa Duterte. Mabagal. Sobrang bagal. Hindi po makakatulong yung kaartehan na gano'n. Pagka nakita nung judge, naku, mukhang hindi na kaya. Ang gagawin nila, sige, into na natin tong hearing na to. Tapos ituloy na lang after 6 months. Doon tumatagal Doon, kaya nagiging 8 hanggang 10 taon. Kung ang inaatupag ninyo, mag-request kayo. Baka naman po pwede. Since yung huling hearing, pagtatanong lang ng pangalan, baka po pwede yung mga susunod, 3 hearing na ang pagsamasamahin. Kaya itong tao naman na ito,
na aming kliyente ay malakas ho, no? Malakas at kayang tumagal. Sabi mo, doon nga po sa Senate umabot ng ilang oras, halos 6, 7. Sa Congress nga po ganun din umabot, halos 7 oras din po sa Congress. Kaya niya po yan dito sa ICC. So at least, pag yung tatlong magkakasama o tatlong mga hearing pinagsama-sama, biruin nyo ilang taon ang mababawas agad nun. 1.5 taon. O tapos request kayo. Ang sabihin nyo naman, baka po pwede din na imbis na every 6 months yung pagitan, baka po pwede every month na lang po. O di ba? Bakit nyo minamadali? Sabihin nyo, kasi po tingnan nyo, kung sakali na yung aming kliyente ay acquitted, napatunayan na walang sala, kapag natapos po yung ating hearing, 88 years old na po siya o 90 years old na po siya, hindi niya na po ma-enjoy yung kanyang paglaya. Baka mahinang-mahina na po siya. O, di ba? Ganoon ang sabihin nyo, ganoon ang pagtuunan nyo ng pansin. Na at least kung ma-acquit po, meron pa siyang kahit 10 taon na nalalabi. O, sabihin mo ng 15 taon, may enjoy niya po na siya ay napawalang sala. Hindi yung sobrang lapit na doon sa kanyang kamatayan. Tapos malalaman niya, acquit siya. Ganon ang diskarte. Tingin ko papayagan kayo niyan. Hindi yung inuubos nyo yung oras nyo dito sa pagpapaasa doon sa inyong mga supporter na si dating Pangulong Duterte ay uuwi, no? Agad-agad. Wala. Yan, ang Poong Nazareno versus sa Poong Nazarehas. Karma no? Grabe yung ginawa nila kay De Lima. Nung nangangampanya si De Lima, pinagtatawanan nila kasi standy lang daw. Ngayon si Buloy at si dating Pangulong Duterte, nangampanya. Sabay pa. Standy na lang din ho. Sabi nga ni Roque, bilog ang mundo. 'Di ba? Kung dati sila yung nagpapasasa, ngayon nasa ilalim ho sila, mga kababayan. Yun yung sabi ni Roque. Sabi niya, ngayon nagpapasasa kayo, no? Dadating ang balang araw. Ako naman ang nasa taas at dedemanda ko kayo. Sinabi niya yun kung di OJ ba? Kung di ako nagkakamali. Ngayon speaking of Roque, mga bossing. Sandali, speaking of Roque, yan ha. Huwag kayong magtatampo diyan. Nakikita ko yung mga like ninyo. Ayan, ayokong bumanggit ng isang pangalan kasi magiging bias ako sa iba, no? No shoutout tayo ngayon. Bakit to, mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, ayan, no shoutout today kasi si Mark Ramos mag-a-unwind at nagmamadali, no? Para humigop ng binulok na ubas.